Posibleng masindak na naman ang mga motorista sa pagsipa lalo ng presyo ng petrolyo dahil sa krisis sa gitnang silangan. Kaya si Pangulong Marcos hihiling daw sa Kongreso ng kapangyarihang magbawas ng buwis sa langis. May report si Joseph Morong. Sa gitnang silangan, galing ang karamihan ng langis na inaangkat ng Pilipinas pero ang supply na dumaraan sa Strait of Hormuz, ang kipot sa pagitan ng Iran at Oman naiipit ngayon sa giyera ng Iran at alyansang Amerika-Israel. Pangamba ng Energy Department kung magmahal ang crudo ng $20 per barrel. Magkakaroon pa ho tayo ng probably 7 to 10 peso per liter na magiging increase. Instead of one time, baka pag-usapan yung over a series of adjustments weekly or a number of days. At nagawa na ho natin ito recently dun sa nangyaring Israel-Iran missile conflict. Sa Pilipinas, kung average global price sa tatlong sunod na buwan ay $80 per barrel o higit pa, automatic na suspendido ang fuel tax ayon sa batas. Pero sa sitwasyon ngayon, hihiling daw si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihang magbawas ng buwis sa langis. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Sabi ni House Speaker Bogie, makikipag-ugnayan sila sa Senado para pag-aralan nito at maamyendahan ang batas kung kinakailangan. Bukas din makipag-usap ang Senado. Pag-usapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong, siyempre payag ako. Pero ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan, fair hike ang hirit. Gaya ng mga P2P bus sa 10 taon na raw hindi nagtataas pasahe. Ayon sa LTFRB, kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan, ay mapipilitan silang itaas ang pamasahe sa halos lahat ng pampublikong transportasyon. Handa rin daw umayuda ang gobyerno. May 2.2 bilyong pisong fuel subsidy raw sila. Pati mga negosyante ng gulay nagpapahiwatig ng taas presyo lalo't nakadepende sa langis ang kanilang mga makinarya at patubig sa bukid, pati transportasyon. Minsan po pinapasa din po sa presyo ng gulay. Doon po pinabase, pag tumaas po yung diesel, tataas din po yung gastos po namin. Kaya mapipilitan din po kami minsan itaas yung presyo ng gulay ng konti. Tinitingnan din ang epekto ng oil price spikes sa kuryente kahit sabi ng DOE, iilan lamang ang mga plantang pinatatakbo ng langis. There will be indirect impact kasi the shipping cost of importing other fuels like coal, for example, might be affected. Sa ngayon, sabi ng Pangulo, sapat ang imbak na langis ng Pilipinas, pero payo pa rin niya magtipid. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. Ang Labor Department hinihimok ang mga employer na ipag-work from home muna ang mga empleyado para makatipid. Sa Cebu, pinag-utos si Governor Pambari 4 na magbawas ng non-essential travel ang mga tauhan ng Kapitolyo. Exempted sa utos ng pagtitipid ang mga may kinalaman sa emergency at essential services. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.